Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Para po sa vlog na ito, ating pag-uusapan itong mga akusasyon at mga aligasyon ng mga Mexican sa atin na tayo daw yung mga naghaha-reaction or laughing emoji doon sa mga post ni Fatima Fernandez sa Miss Universe Organization official page. Ating pag-uusapan mga kapolitika itong mga banat ngayon at mga pagpapakalat ng fake news sa ating mga beauty queens. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At mga kapolitika, pinagbuntungan po ng galit ng mga Mexican at ng kanilang pangbabash dito sa social media tayo na mga Pilipino dahil di umano tayo yung mga nag-laughing emoji doon sa mga post ni Fatima Fernandez base sa kanilang pag-aaral at base sa kanilang pag-iimbestiga doon sa mga page at sa mga post ng Miss Universe. So sabi dito ng Mrs. Mexico, only a few hours ago led reactions of haha by Filipinos who are the strongest fandom in the world in beauty contests, but did not count on that in Mexico exists a state called Tabasco where our Miss Universe originates and easily filled with heart. The publication overcoming the bad vibe to your queen. It will be something historic. If when I win your national Tabasco is paralyzed, now imagine the reception to the Universal Queen, which is itong si Fatima Fernandez. So ito yung sinasabi ng mga kapolitika na inaakusahan ang mga Pilipino na tayo daw yung mga nagha-reaction doon sa sa Miss Universe page dahil tayo yung may pinaka maraming fandom dito pagdating sa mga beauty contest. So tayo yung sinisisi nila mga Pilipino ang di umano nagha-reaction or nagbibigay ng mga laughing emoji dito sa post ni Fatima Bush. So ano ba yung ating maging reaksyon at ano ba yung ating masasabi, maging opinion dito sa kanilang comment at mga pinapakalat sa social media na mga Pilipino ang salarin? Bakit merong mga hindi magandang emojis doon sa post ni Fatima sa page nila? So ang maging reaction ko mga kapolitika ay siguro tigil-tigilan na nila yan kasi alam naman ng buong mundo na hindi talaga deserving ni Fatima yung corona. At paano nila masisiguro na mga Pilipino lang? Buong mundo yung nakakita, yung naka-witness at marami ang mga taga-ibang bansa na nag-react na hindi daw deserve ni Mexico yung corona. So paano nila ma-justify na mga Pilipino yung nag-react doon sa mga post ni Fatima, di ba? So yon yung kanilang aligasyon at bakit tayo yung sinisisi, nasa kanila na nga yung corona. Regardless kung ano man yung maging reception ng mga tao, ano man yung mga impression ng mga tao, I believe hindi na po magmamatter yun. Dapat ipatunayan mo sa sarili mo na deserve ka doon sa corona at hindi na yun kung ano man yung sabihin ng mga tao ay wag siyang magpa-apekto, di ba? Not unless is merong feeling of guilt kasi guilt is personal nga. Kung alam niya sa sarili niya na bakit sila magkakaroon ng ganoong feeling or damdamin na mga Pilipino lang ang naghaha-reaction doon sa kanilang post. Dapat i-check nila one by one yung mga profile ng mga nagre-react doon sa post ni Fatima. So it's really unfair na tayo yung sisisihin nila where in fact ay maraming mga international personalities, international figure ang nagsalita against dito sa naging resulta ng competition. At idagdag mo pa yung reporter na isang Mexican na pinapaimbestigahan yung naging resulta ng competition. Most especially na wala palang auditing firm yon. So walang nag-review at pinasa lang doon sa staff ng Miss Universe, and I believe Telemundo yung nag-receive ng ranking or ng ratings ng mga judges. So walang auditing firm kasi pag merong auditing firm yun mga kapolitika, mas reliable yun kasi ang mga auditing firm is meron yan silang mga credibility na pinangangalagaan kasi tabulator yan sila sa mga iba't ibang competition, hindi lang sa Miss Universe. So pag ang isang tabulator or isang auditing firm is questionable ang kailang credibility, so masisira din ang kanilang negosyo. So mas credible kung merong auditing firm, pero ang sabi ni Sir Louie ay wala daw ganoon dito sa Miss Universe. Pinasa lang doon sa staff ng committee or dito sa MU organization ang kailang sinulat doon ng mga ratings or score sa bawat candidate, and then yung yung mga
staff na ang nag-review siguro at nagtotal ng average. So hindi nag-usap-usap rin ang mga judges, wala rin silang mga meeting. So hindi alam kung yung ibinigay ba ng isang judges is mataas, mababa. So ganun mga kapolitika, everything is secret, everything is in private. And we believe na cooking show talaga ang Miss Universe 2025. Lack of transparency nga ang sabi ni Omar Harfouch. So yun mga kapolitika ang ating update. At samantala atin palang basahin itong naging pahayag at pag-sorry ni Borg Rojas dito sa kanyang ginawa kay Emma Tiglao doon sa Miss Universe venue sa Thailand. So sabi dito sa kanyang post sa kanyang social media, I would like to extend my deepest and most sincere apologies for the words I said. I fully acknowledge that what I expressed was wrong, inappropriate, and uncalled for. I understand that my comment caused disappointment, confusion, and perhaps even hurt. And for that, I am truly sorry. During the coronation of Miss Universe 2025, I was overwhelmed, tired, and under great deal of stress. When I saw Emma at the event, my exhaustion clouded my judgment, leading me to say something that I should never have said. However, I want to be clear, my emotional state does not excuse my actions. It was my responsibility to choose my words carefully and I failed to do so. I deeply regret that moment and I sincerely apologize to everyone who may have been affected or offended. My intention was never belittle, disrespect, or undermine anyone. I understand the weight of my mistake and I accept the consequences that come with it. I am committed to learning from this experience so that I can grow, reflect, and become more mindful in the future. Please know that my apology comes from a place of genuine remorse. I value respect, humility, and integrity, and I am determined to uphold those values moving forward. I hope you can find it in your heart to forgive me. Thank you for giving me the chance to express my sincere regret and to make things right. To Emma, I want to express my deepest and most heartfelt apology. I regret that my statement may have caused discomfort and misunderstanding. Please know that I hold nothing but respect for you, and I am profoundly remorseful for the unnecessary comment I made. So ito mga kapolitika ang apology statement ni Borg Rojas doon sa nangyari kay Emma Tiglao na report natin na di umano ay pag-disrespect dito kay Emma na kinurnahan bilang Miss Grand, at ang sabi pa niya ay wala daw siyang paki kung Miss Grand itong si Emma. So ngayon ay nag-apology na siya at I believe na everyone deserves a second chance at sana hindi na maulit na pangbabastos mula mismo sa ating kababayan na kung saan ay doon pa mismo sa venue ng Miss Universe. Nakakahiya at baka may mga nakarinig pa nun, so hindi talaga maganda sa pandinig ng publiko. So mga kapolitika, ngayong araw po ang parade ni Emma Tiglao dito sa Ayala, Makati. So abangan po natin yan at yun ang ating pinakasariwang update dito sa mga kaganapan sa mundo ng beauty contest. So ano po ang inyong maging opinion dito sa sinasabi ng mga Mexican na mga Pinoy daw ang nagpapalipad ng mga laughing emojis doon sa mga post ni Fatima Push dito sa Miss Universe page? At sa tingin nyo ba ay genuine itong pag-apologize ni Borg Rojas dito sa ating kababayan na si Emma Tiglao? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. This is the Coachabelle and Papanawat car.
This is the first car. First foot. CJ in front of here. This is CJ. Anita! Uh, Anita! Ibigay mo kay Emma yung flap. Emma! CJ in the first foot, everyone. There. This is Emma. Emma. CJ is in front of first foot. Okay, we're gonna show you guy in the first foot. Okay, follow me. Okay, let's see the first foot. This is the first foot. CJ is here. Everyone, CJ here. CJ and Austin. CJ here. Okay, you guys, I can show you. Okay, follow me. Many fans here. Let's go, let's go. A lot of fans here, you guys. I can show you if I can, nah? Okay. So much support at the Philippines. Coach Abel, pautang! Coach Abel! Coach Abel, Kotaka, Coach Abel, Kotaka. pautang! CJ in the first foot, everyone. So I can show you guys. I will walk to show you guys. Okay. Please waiting for me, please. Okay, there is the Emma fruit in the orange flower. You guys are right now have a many fans here to support all queen. Okay. In the first floor we're gonna go, okay, everyone? Please wait. CJ in the first floor, everyone, CJ. Okay, I will show you guys. First floor in the white floor. Shine, everyone right now is shine. It's not raining. It's not raining right now.
Okay. It's just a little bit traffic jam, but it's okay. กดตะกร้ากดตะกร้า Okay, so we have to waiting all queen. All queen is coming. Ta-da! All queen is coming, everyone. So I will show you guys because the last vote is Emma. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Emma married Tikla from Philippines. One more. Emma married Tikla, Mr. International. Hey, Emma. Okay. You guys, what does it mean putang? Putang. What does it mean putang, everyone? I love you! Woo! Emma, kakambal mo! Kakambal mo, Emma! Kakambal mo! What does it mean putang, everyone? Yeah, so you guys. Emma married Tikla. Wow. Emma, kota ka.